Alisin ng... Maribel, may nakita ko sa likod ng kubo ng kapitbahay. Yung baboy niya, wala na yung lamang loob. Ay, Elena, 7 taon na ako dito. Wala naman akong naririnig na kakaibang hayop sa gubat. Baka tao ang may gawa niyan. Karaniwan naman na kinuha ang lamang loob pagpapatayin ng baboy. Baka may magnanakaw para pang ulam. Sa tingin ko po talaga hindi. Kasi yung baboy, wala man lang hiwa o kahit na anong sugat. Parang hinugot lang yung laman loob nun mula sa puwitan. Sa tingin mo, hayop nga ang gumawa nun. Sa bagay, marami talagang naglalabasang mababangis na hayop kapag tag-ulan. Baka galing sa gubat. Kung hayop ang kumuha, bakit may bakas ng dugo na parang hugis paa ng tao? Ay, totoo bang pinagsasabi mo, Elena? Ibig sabihin, nagbalik na sila. Normal sa ating mga Pilipino ang magkaroon ng responsibilidad para alagaan ang pamilya. Likas sa atin ang magsakripisyo, magtrabaho, magtiis, magpasan ng bigat. Basta para sa mga mahal natin sa buhay. Pero hanggang saan ba talaga ang kaya nating ibigay? Saan nagtatapos ang responsibilidad? At saan nagsisimula ang pang-aabuso? Kaya mo bang ipagpalit ang sarili mong buhay para lang mabuhay ang pamilya mo? Handa ka bang pumasok sa kadiliman? Gawin ang hindi mo kayang isipin. Maligtas lamang sila. Ilang dekada na rin ang lumipas mula nang matapos ang sakripisyong yon. Ang sakripisyong kapalit ng utang, kasalanan, at takot ng sarili kong ina. Sinakripisyo ko ang sarili kong katawan at kalayaan alang-alang sa kanya. Pero hindi ko alam, mas malalim pa pala ang kapalit. Hindi lang pala puri ko ang mawawala, hindi lang kalayaan, kundi pati buo kong pagkatao. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne. Ako nga po pala si Sheila, isang avid listener ng kwentong Takip Siling. At ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa isang babaeng sinubok ng tadhana, ng takot, at isinuko para sa ikaliligtas ng iba. Itago na lang natin siya sa pangalang Elena. Pero bago ko po yun simulan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na isasalaysay ko ito sa paraang parang ako mismo si Elena. Nang sa ganun po, ay mas maunawaan ninyo ng maayos ang kwentong ito. Ano ba naman to, Elena? Di ka ba naglilinis? Ang dumi dito sa kwarto mo, oh! Palagi ka kasing nakahiga! Di ba nga sabi ko sa... Sino ba yung katok ng katok? Elena, buksan mo nga! Ay, nakakarindi! Eto na po, ma. Magandang umaga po. Pasok po kayo, sir. Sino ba yan? Dario! Umagang-umaga, Maria. Galit na galit ka kaagad. Tuloy ka, Dario. Ay, napadaan ka dito. Maniningil ako. Ilang buwan na yung utang mong 100,000. Bigla akong napatigil sa gawain ko nang marinig ko yung pinag-uusapan ni na mama. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko na parabang gusto kong sumigaw at pagalitan si mama dahil hindi ko alam kung saan niya nagamit yung perang tinutukoy ni Sir Dario. Palagi naman ako nagbigay sa kanya ng pera pero nangutang pa rin siya. Wala namang masyadong gastusin dito sa bahay. Hindi ko na rin mapigilan at pinuntahan ko si na mama at pinagalitan siya. Ma, anong ibig sabihin nito? Bakit ang laki ng utang mo? Saan mo ba pinagagamit ang pera, ma? Ano ba, Elena? Andito si Dario, oh. Matuto ka namang mahiya sa bisita. Manahimik ka nga. Ano na, Maria? Nasaan ang bayan? Sandali nga, Dario. Hindi bang usapan natin 8 buwan kong huhulugan sa'yo yung utang ko. Nakakaisang buwan pa lang ako, ah. Kailangan ko, Maria,
Tsaka pera ko naman yon. Pwede kong kunin yon kung kailan ko gusto. Tsaka nagkaberya sa mansyon ko. May kailangan akong gastusin para ipaayos sa bahay ko. Kaya ngayon na ako maniningil, Maria. Wala pa akong pera, Dario Paano ba yan? Hindi ko kayang bayarin yun ng isang bagsakan lang. Alam mo naman na si Elena lang ang nagtatrabaho sa pamilya namin Pwede bang humingi ng palugit? Kahit 2 buwan lang. Alam mo naman pala, Maria, na si Elena ang nagtatrabaho. Bakit ka nang hiram para lang sa pagsusugal mo? Ma, ano ba? 100,000 para sa sugal lang ang lahat ng yon? Sir, baka mapag-usapan pa natin to, sir. Hindi po naman namin kayo tatakbuhan. Babayaran ko po kayo kapag magkasahod na po ako. Diretso na po yung mga sahod ko sa inyo, sir. Pag-iisipan ko, Iya. Siya nga pala. Ilang taon ka na? Ay, 20 anyos po. Magbe-21 na po ngayong 15. Bakit po? Teka. Hindi ba tagahanap ka ng kasambahay, Dario? Alam ko na. Si Elena. Maluluyan muna siya doon sa inyo hanggang sa mabayaran ko yung utang ko. Ma, naririnig mo bang sarili mo? Pagtatrabahuhan ko yon pero di ako sasama. Tumigil ka nga, Elena. Panandalian lang naman yun. At saka mabait naman itong si Dario. Patuto ka namang makisama. Ano bang gusto mo? Ang maikulong ang ina mo dahil sa utang? Matuto ka namang maawa sa akin. Wala ka talagang silbi. Ikaw dapat ang matuto't maawa, Mama. Mismong anak mo gusto mo ipagkanulo para sa perang inutang mo para sa sugal? Ani ka na, Elena. Tama ang nanay mo. Hindi niyo naman ako mababayaran. Kung yung maliit na sahod mo lang ang aasahan ko. Ma, Sa akin ka na lang magtrabaho. ayoko. Pag-iusap. Ayoko. Huwag ka nang mag-iinarte. Sige na, Dario, dalhin mo na yan. Itinulak ako ni Mama. Kahit anong pakiusap ko ay hindi siya nadala. Kahit ano pang piglas ko ay mahigpit ang hawak ni Sir Dario sa akin. Kahit ganoon ay tinatawag ko pa rin si Mama kahit hindi siya nakatingin sa akin. Hanggang sa nasa labas na ako ng bahay, tinigilan ko na rin ang pagpupumiglas dahil na rin sa pagod at sa isip na hindi na talaga naawa sa akin si Mama. Nasaktan ako sa ginawa niya. Pinanghinaan ako ng loob pero wala na akong magawa pa. Tuloy ka sa pamamahay ko. Hindi ako masamang tao kaya huwag kang matakot. Tsaka may makakasama ka dito. Ilaaling Sinang at Maribel. Magkakasundo kayo noon. Pumasok ako sa bahay ni Sir Dario at napamangha ako sa lawak ng espasyo nito. Saan? Ang yaman siguro ni Sir Dario dahil nakapagpatayo siya ng ganito kalaking pamamahay. Kaso nga lang, ang tahimik ng baryong napili niyang pagtayuan. Wala kasing masyadong kabahay-bahay. Halika, Elena. Kumain muna tayo. Sigurado akong gutom ka na sa haba ng biyahe. Eto, may putsero, adobo, kaldereta at manok. May iba ka pa bang gusto? Sabihin mo lang. Pwede kong ipaluto kay Aling Sina. Wag na po. Nakakaya naman po sa inyo. Marami na nga po ito eh. Nga po pala, sir. Dario na lang, Elena. Magbumuka talaga akong matanda pag sir ang tinatawag mo sa akin. Dario, ano po pala magiging trabaho ko rito? Elena. Ganun na ba ako kasama sa paningin mo? Para isiping pagtatrabahuin kita dahil lang sa utang ng nanay mo? Pasensya na po. Ang sabi po kasi sa akin ni Mama, magtrabaho po ako rito hanggang sa mabayaran ko po yung utang niya sa inyo. Sa totoo lang, wala naman akong ipapaayos dito sa bahay ko, Elena. Gusto lang talaga kitang iligtas. Balita ko kasi sinasaktan ka pa rin ng mama mo. Hanggang ngayon. Tignan mo yung balikat mo. Oh,
May panibago na namang pasa. Wala po ito. Alam ko ang kalagayan mo, Iha. At hindi mo yon kailangang itago sa akin. Nakikita ko ang pananakit sa iyo ni Maria noon pa man. At minsan na rin naikwento niya ang mga pang-aabuso niya sa iyo. Hindi niya namamalayan kapag nalalasing siya. At yun ang rason kung bakit gusto kitang mapunta dito sa poder ko. Para maprotektahan kita sa pananakit niya at mapagaling niyang mga pasamo. Bakit po? Di naman po sa pagmamasama ng intensyon nyo. Pero hindi ko naman po kayo kamag-anak o anuman para gawin nyo to para sa akin. Dahil naaawa ako sa iyo. Nung nakita kita noon na purot pa sa sugat sa gilid ng bibig mo. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Hindi mo dapat na nararamdaman ang kung anumang pinaparamdam sa iyo ng mama mo. Dahil walang anak ang dapat makaramdam ng ganong trato mula sa isang magulang. Naguguluhan po ako eh. Sabi niyo po, gusto niyo po ako iligtas sa pang-aabuso ni mama sa akin. Pero paano niyo po nalaman na handa siyang ibigay ako sa inyo kapalit ng utang niya? Madali lang yun. Matagal ko nang kilala ang mama mo, Iha. Kaya alam ko kapag pera na ang pag-uusapan ay handa niyang ibigay ang lahat. Kahit ano ang kapalit. Ganun po ba? Mahina akong napasinghap at naluhanon, Miss Anne. Hindi ko kasi akalain na ito ang dahilan. Bakit kinuha ako ni Dario? Akala ko masamang tao siya pero naaawa lang talaga siya sa kalagayan ko kaya nilayo niya ako kay mama. Pero hindi ko may tatangging ang sakit pa rin. Hindi ko akalain na para lang sa pera, magagawa ni mama na ipagpalit ako na anak niya. Kaso bakit ganun? Kahit anong galit at sakit ang nararamdaman ko ngayon, ay iniisip ko pa rin si mama. At mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Salamat po, Dario. Pero kahit ganun, mahal ko pa rin si mama. Hindi ko naman sinasabing papalitan ko ang mama mo sa pwesto niya sa buhay mo. Pero gusto kong alagaan ka. Ang payat mo na, Iha. Kailangan mong kumain ng marami. Sabi mo di ba, mahal mo ang mama mo? Siyempre, kung gusto mo siyang alagaan ay kailangan mong magpataba. Para naman may lakas kang magtrabaho pagbalik mo sa mama mo. Salamat po. Wala yun. Halika na, kumain ka na. Kailangan mong damihan para magkalamang ka naman. Sige po. Para handa na rin sa piyesta. Po? May sinasabi ka po, Dario? Wala, Elena. Tara na. Bago pa lumamig ang mga pagkain. Gabi na nang matapos kaming magkwentuhan ni Dario. Naramdaman kong mabait talaga siya sa akin, Miss Anne. Noong mga oras na yon, naramdaman kong nagkaroon ako ng magulang. Dahil pinakikinggan niya talaga ako. Pagkatapos naming mag-usap ay pumasok na ako sa sinabi niyang magiging kwarto ko sa bahay niya. Kaso nga lang, umabot na ng 12:00 pero hindi pa rin ako nakatulog. Naninibago ako sa lugar at nakakabingi rin ng katahimikan sa mansyon niya. Dahil doon, napagpasyahan kong bumangon na muna para lumabas ng kwarto at libutin ang mansyon hanggang sa napadpad ako sa kusina niya para uminom ng tubig. Grabe. Ang lawak talaga pala ng mansyon. Parang kahit anong libot ko, hindi talaga ako dinatapuan ng antok. Siguro baka abutin na lang ako rito ng umaga pero hindi ko pa rin to tapos libutin. Oh, Elena! Gising ka pa. 12:00 na. Ay, anak ng tinapa naman, Alicina, ikaw pala yan. Nagulat naman po ako sa iyo. Opo, namamahay po ata ako kaya di makatulog na yung gabi. Ikaw po, bakit gising ka pa? Nagigising talaga ako sa ganitong oras para uminom ng tubig. O siya, pagkatapos mo riyan, bumalik ka na sa kwarto ha. At huwag mong pansinin ang mga ingay na maririnig mo. Po? Ingay? Anong ingay po Nakakabingi nga yung katahimikan dito. Wala.
O siya, mauna na ako. Umakyat na ako sa kwarto ko pagkatapos kong uminom ng tubig. Matutulog na sana. Pero hindi pa man nagtatagal nang makarinig ako ng kaluskos. Noong una mahina lang hanggang sa lumakas at nairita na akong sinundan kung saan nagmumula ang tunog na yon. Doon ko nahagilap ang pintuang bukas sa dulo ng pasilyo tsaka pinuntahan yon. Habang papalapit ako ng papalapit ay mas lalong lumalakas ang tunog. Yun yata ang tinutukoy ni Aling Sinang kanina na huwag pansinin. Pero paanong huwag kung kailan patulog na ako saka pa mag-iingay? Tao po? May tao po ba dito? Library pala to. Pero teka, bakit wala na yung maingay na kaluskos kanina? Parang kanina lang nakakarindi. Total, nandito na rin naman ako. Mag-iikot-ikot na lang ako at baka sakaling dito pa ako dapuan ng antok. Uy, may libro oh. Tungkol kay Santo. Piyesta para sa mga aswang. Agad kong kinuha yung libro mula sa stante at saka naghanap ng mauupuan. Hindi ko akalain na gusto pala ni Dario ang mga ganitong kwento. Binasa ko ang laman nito at nalaman na tungkol pala sa tradisyon ng mga aswang ang nasa libro. Namangha pa ako dahil parang makatotohanan yung mga nakasulat. Yun nga lang, hindi ko maintindihan ang iba kasi kadalasan ay sulat na Latin ang words. Kakakape ko lang to. Oo, kakakape ko talaga to kaya madali akong kinakabahan. Lena, anong ginagawa mo dito? Ikaw lang pala, Dario. Akala ko kung ano na. Wala. Nagbabasa lang ng libro. Ayun o, sa mesa. May silid-aklatan ka pala dito. Kanina ko lang napuntahan. Oh, bakit kanya reaction mo? May problema ba? May naiintindihan ka ba sa binasa mo, Elena? Ayun nga, wala akong maintindihan. Hindi po ako marunong magbasa ng Latin. Ngayon ko lang din nalaman, mahilig ka pala sa mga kababalagan sa mundo. Nabasa ko kasi sa pamagat na tungkol sa mga aswang yan. Oo. Mahilig talaga ako sa mga ganyang bagay. O siya, Elena, iba na lang ang basahin mo. Kumuha ka na lang ng libro dyan at dalhin mo sa kwarto mo. Hindi ka dapat pumapasok dito dahil pribadong sinidaklatan ito. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po. Pero matanong ko lang, puro naman libro to, kaya bakit po ito pribado? May mga delikadong chemical ba dito o anumang matutunis na bagay? Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero bigla kasi nagbago yung tingin sa akin ni Dario. Para siyang naggalit. Mahigpit niya akong hinawakan sa balikat dahilan para mapaigik ako. Napansin ata yun ni Dario kaya niluwagan niya ang pagkakahawak sa balikat ko at bumalik yung maamong mukha niya. Dahilan naman para mapaatras ako. Pasensya ka na, Elena. Pero hindi ko kayang ipaliwanag sa iyong lahat. Sabihin na nating may mga importante akong dokumento dito kaya hindi pwedeng pasukin ito ng kung sino-sino. Kung ako sa'yo, sundin mo lang ako. Huwag mo nang uuliting pumasok dito. Huwag mo akong gagalitin. Dahil hindi mo gugustuhin makita akong magalit. Ngayon pa lang, sinasabihan na kita. Iba ako magalit, Elena. Pasensya na, Dario. Hindi ko na uulitin. Anika, ihatid na kita sa kwarto mo. Elena, yung sinasabi ko sa'yo, ha? Huwag mong kalimutan. Yun at ang kwarto ko ang pinakapribadong lugar dito sa pamamahay ko. Kaya sana'y gawin mo yung sinasabi mong hindi mo papasukin yon. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Salamat, Dario. Matutulog na ako. 3:00 na ng madaling araw pero hindi ko pa rin magawang makatulog kakaisip ng nangyari kanina.
Nang makarinig naman ako ng kaluskos, nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan, Miss Anne. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka pusa lang yon. Pero hindi ko magawa kasi kakaiba eh. Mas lalo pa akong kinilabutan nang marinig kong may bumagsak sa bubong at parang may naglalakad. Sana pusa lang. Sana pusa lang. Panaginip lang to. Panaginip lang. Elena, gising na, tanghali na. Sabi ni Dario, gisingin ka na para kumain. Ayos ka lang ba, Elena? Pinagpapawisan ka ah. May masama ka bang napanaginipan? Okay lang po ako, Aling Sinang. Salamat po sa paggising para kasing binangungot ako eh. Sige, nakahanda na ang pagkain. Halika na. Aling Sinang, may bisita po ba tayo? Para ang dami namang handa dito. Ay, naku, Elena, para sa'yo yan. Sabi ni Dario, kailangan maraming pagkain para daw makabawi ang katawan mo. Ang payat mo nga, ne. Di ka ba masyadong nakain sa inyo? Hindi po masyado eh. Unti lang kasi pagkain namin kaya kailangan magtipid. Hindi naman sa pangingialam, Elena. Pero bakit kailangan magtipid kayo? Naghihirap ba kayo? Hindi sana kami maghihirap kung hindi si Mama nagsusugal o kaya nagiinom. Kadalasan kasi ng sahod ko doon napupunti. Kaya ayun, unti na lang natira para pangkain. At kung magrereklamo naman ako sasaktan niya ako. Huwag ka nang mag-alala, Elena. Wala nang mananakit sa'yo. Tsaka araw-araw madami kang kakainin dito. Ay, Aling Sinang, matagal na po ba kayo dito? Oo, iha. Mga 7 taon na ata. Ganun po ba? Matanong ko lang po, nakarinig na po ba kayo rito ng mga kakaiba? Halimbawa, yung mga kaluskos? O di kaya yung mga nakakapanindig balahibong karanasan sa multo, ganun? Bakit, Elena? May naramdaman ka ba? Di ako sigurado pero may narinig akong kaluskos sa pader tapos sa bubong. Para may naglalakad. Naku, tinatakot mo lang ang sarili mo, Elena. Pusa lang yun. At saka baka may nahulog na mga niyog sa bubong. May malaking puno pa naman dun sa likod. 1 taon na ako dito pero wala akong nararamdaman o narinig. Normal lang lahat. Ikaw po, Aling Sinang. Tinatakot nyo lang talaga ang sarili nyo, iha. Mamaya na uli kayo magdaldalan. Tamo si Elena, hindi pa nakakakain dahil sa kwentuhan ninyo. Ikaw po pala. Haliho kayo, kumain na tayo, Dario. Sige na, Elena. Tapos na ako kumain. Kumain ka na dyan. Dapat dabihan mo. Huwag kang mahihiya. Habang kumakain ako ay nakabantay sa akin si Dario. Kaya hindi ko maiwasang hindi komportable. Lalo na't mayat-maya niyang nilalagyan ng pagkain ang plato ko. Nahihiya naman akong tanggihan kaya pinilit ko na lang kainin kahit na ang totoo busog na ako. Busog na ako, Dario. Ang bigat na ng tiyan ko Sigurado ka ba, Elena? May natira pa Okay na po ako. Kalahati na ng mga pagkain dito naubos ko. O sige, mamaya baba ka uli ha, para makapagmerienda ka dito. Hindi na muna ako aakyat sa kwarto. Lalabas po muna ako, magpapahangin lang. Nang nakalabas ako, pumunta ako sa malapit na gubat. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Busog na busog ako sa kinain ko. Pakiramdam ko tuloy sa sabog ng tiyan ko. Ang tahimik talaga ng gubat. Pero ang dilim, kaya nakakakaba kung gagala ka pa rito ng 10 oras ng gabi. Ang dami pa namang matataas na puno rito. Sa hindi kalayuan ay may namataan akong sapa, kung saan may naaninag akong tao na nakayuko. Pinagmasdan ko muna siya. May hinahanap yata. Paulit-ulit kasi siyang tumayo at yumuko. Tapos may kinakalkal sa parang malaking sako. Hindi ako sigurado kaya nilapitan ko na lang ito.
Baka kailangan ng tulong. Sana, hindi ko na lang ginawa. Dahil nagulat ako nang makita ko ang kabuuang itsura ng nilapitan ko. Nakita kong itsura niya, Miss Anne. Mapula ang mga mata, matutulis at mahahaba ang kanyang pangil, pati na rin ang mga kuko niya. Dahan-dahan akong umatras. Ingat na huwag akong makagawa ng kahit anong ingay nang biglang may humila sa akin at tinago ako sa likod ng malaking puno. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na ipinagbabawal ang lugar na ito? Hindi ka ba sinabihan ng mga magulang mo? Ano po? Ano yung kanina? Bakit ipang itsura niya? Tsaka sino po kayo? Tutulungan ko lang ho sana siya. Tara, sumama ka sa akin. Dadalhin muna kita sa kubo ko. Malapit lang yun dito. Ito, Iha. Inumin mo muna tong tubig para mahimasmasan ka. Salamat po. Kanina pa rin po kasi ako nauuhaw. Mukhang hindi ka taga rito, Iha. Paano niyo po nalaman? Dahil kung taga rito ka, hindi ka sana pumunta doon ng ganong oras. Lahat ng mga bata dito sa baryo ay pinagbabawalan ng mga magulang nila na huwag maglibot sa parte ng kagubatan na yon. Ay bakit po? At ano po yung nakita natin kanina? Aswang yun, Iha. Ho? Aswang? Meron pa po bang ganun sa panahon ngayon? Tsaka parang wala naman po nababanggit sina Aling Sinang at Maribel sa akin tungkol dito. Iha, matanong ko lang. Saan ka ba nakatira? At bakit ka lapad pa dito? May binisita ka ba? Sa mansion po, pinatuloy po ako ni Dario. Iha, Elena po. Pangalan ko'y Elena. Elena, ako si Mang Orlan. Isa akong albularyo. Hindi naman sa tinatakot kita pero delikado ang pinasukan mong mansyon, Iha. Maraming aswang ang nakatira doon. Mang Orlan, huwag niyo naman po sanang siraan yung mga taong kasama ko sa mansyon niyon. Mababait po sila. Tsaka paano niyo po nasabing marami, konti lang kami. Si Dario, si Maribel, at si Aling Sinang lang kasama ko sa mansyon niyon. Hindi kita tinatakot, Iha. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Si Dario, siya ang pinuno ng mga aswang. Ilang taon ka na ba, Elena? 20 na po. Bakit? Ano pong kinalaman nun dito? Kailan ka magbe-21? Ngayong papalapit po na 15. 21 na po ako. Tamang-tama ka para sa pista nila. Mang Orlan, huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Parang hindi ko kayang isiping aswang sina Aling Maribel, lalo na si Dario. Sa kasaysayan ng mga aswang, Iha, tuwing kinsenas ng buwan ay may babaeng iaalay pagsapit ng buo ang buwan. Tsaka palang lilitaw ang mga angkan. Alam kong ikaw ang iaalay sa pista nila, Iha. Pakiramdam ko ay hinahanda ka na ni Dario. Pinapakain ka ba niya ng marami? Opo, pinapakain niya ako ng marami. Pero dahil naman yung sa nakikita niyang nangangayayat na ako, paano niyo po nalaman ang mga ito? Ay nako, mahabang kwento, Iya. May nakita ka bang libro doon sa bahay nila? Yung libro na ang pamagat ay Piyesta para sa Aswang. Opo. Ang librong yon na ipagmamayari ng lolo ko. Pero napasa kamay nila yung librong yon dahil pinatay nila ang lolo ko. Bakit po kinuha? Gaano po ba kaimportante ang librong yun? Ang librong yon ay naglalaman ng mga orasyon para panlaban sa mga aswang. Kaya po kinuha nila para wala nang makakalaban sa kanila? Kung gano'n naman po bakit hindi po kayo umalis dito? Baka balikan ka po nila at patayin din kagaya ng lolo mo. Bala kong bawiin ang libro, Iha. Gusto kong tapusin lahat ng ito. Marami na ang mga biktima dahil sa librong yon.
Maraming nawala dahil sa kagagawan ko. Po? Ano po bang nangyari? Anong ginawa niyo? Naging magkaibigan kami noon ni Dario. At alam kong may iba't ibang lahi rito sa mundo na hindi lang mga tao. Pero kahit ganon, kinaibigan ko pa rin si Dario sa pag-aakalang hindi siya katulad ng mga pamilya niya. Pero nagkamali ako. Doon ko pinutol ang pagkakaibigan namin nung nalaman ko na. Na ano po? Nung nalaman kong pinatay ng angkan niya ang lolo ko't wala siyang ginawa. Si Dario mismo ang gumamit sa librong yon na ninakaw nila sa lolo ko para tumawag ng nilalang. Ang mga orasyon na dapat panlaban sa kasamaan, ginamit niyang pang-akit sa mga nilalang na yon. Nakita kong nagtipon ang angkan niya nung minsan ko siyang sinundan para sana bawiin ang libro. Doon sa lumang kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon, nakita kong may bilog sa sahig, gawa sa asin at dugo ng manok. At sa gitna, may anino ng parang tao. Pero mahaba ang dila at ang mga kuko ay parang bakal. Si Dario ang nasa harap niya, nakangiti at hawak ang libro. Ano pong ginawa niyo? Tumakbo ako. Nagtangka pa si Dario noon na habulin ako. Pero buti na lang, hindi niya ako nabutan dahil sinabuyan ko siya ng asin. Mula noon, tuwing kinsenas ay hindi maiwasang may nawawala. O kaya naman ay namamatay ang mga tao sa baryo. Kung mapapansin mo, Iha, wala na masyadong mga tao sa baryong ito. Ang iba ay lumisan na dahil na rin sa takot na baka sila ang susunod na mawala o mamatay. At alam kong isa ako sa dahilan kung bakit nangyari ang gulong ito. Dahil ako mismo ang nagturo kay Dario sa pagsalita at pagbasa ng Latin. Hindi ko alam na nakita niya pala ang libro ni Lolo tungkol sa panlaban sa mga aswang. Pagkatapos noon, ay hindi ko alam paano nila nalaman na pwede palang gamitin ang librong yon para mapalaganap ang angkan nila. Kaya po kayo nagbalak bawiin ang libro? Oo. Hindi lang ito para sa akin, kundi para matapos na ang sumpa. Hanggat nasa kanya pa yung libro, patuloy na magugutom yung mga nilalang na tinawag niya. At sa tuwing may pista, may isang nawawala. Laging babae, palaging kasing edad mo. Pero, bakit ako, Mang Orlan? Sa daming babae, bakit ako pa? Hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nabasa ang buong libro. Ang dugo mo, Elena, ay sariwa, malinis, at may dugong dalaga. Mas dadami ang kanila kapag isang dalaga ang nakakain nila, lalo na pag galing sa kasunduan. Kasunduan? Dalawa ang maaaring pwedeng ialay, Elena. Taong galing sa kasunduan, o kahit sinong babae lang basta sapat ang edad at dugo para sa orasyon nila. Pero mas tatapang ang angkan kapag galing sa kasunduan ang alay nila. Hindi kaya'y ang pamilya mo ay may nakasundo kay Dario? Natahimik lamang ako habang mahigpit na nakahawak sa damit ko. Gusto kong kausapin ng Diyos. Gusto kong itanong sa Kanya kung bakit ganito kamalas ang buhay ko sa daming tao sa mundo. Saka kung bakit ako pa talaga ang napili. Hindi ko na kayang tanungin si Mang Orlan at naiyak lang ako. Hindi ko kayang paniwalaan dahil ang ibig pang sabihin niya sa kasunduan ay planado ang lahat ng ito. Sino sa kanila ni Mama at Dario ang nagsisinungaling sa akin sa totoong dahilan nila? Kung totoo man,
Ang ibig sabihin ba ni Mang Orlan na kasunduan ay ang pagbebenta ng aking ina kay Dario? Dahil lang sa utang niya sa sugal? Hindi ko kayang paniwalaan to. Niloloko niya lang po ako. Hindi to totoo. Umalis ka na ngayon, Iha, bago pa gumabi. Dahil mas delikado ka rito paggabi. At makapaghilalaan ka pa ni Dario kapag matagal kang bumalik doon sa mansyon. Mahirap na. Elena, saan ka galing? Bakit ang tagal mong umuwi? Nag-aalala ako sa'yo. Baka napano ka na. Naglibot-libot lang po dito. Bakit parang takot ka? May nangyari ba? May nakita ka ba? Sabihin mo sa akin. Ayos lang po ako. Natakot lang kasi ako dahil hinabol po kasi ako ng aso po kanina. O sige. Halika na at kakain na tayo para gumaan ang pakiramdam mo. Maraming masarap na pagkain ang pinahanda ko. Busog pa po ako. Kayo na lang po. Elena, kumain ka. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang sinabi ni Dario. Ang lamig ng tono niya. Parang mukhang hindi nag-alala, kundi isang utos o babala. Na para bang kung hindi ako kakain ay may mangyayaring masama sa akin. Sa huli, wala akong nagawa kundi ang sumunod na lang kay Dario saka umupo sa hapagkainan para kumain sa harap niya kahit na wala akong gana. Ito pala, Elena. Kumain ka nito. Ano po ito? Espesyal yan na pagkain. Para pampataba. Salamat po. Sumapit na nga ang 12:00 at wala pa akong tulog kahit na pagod na ang mata ko sa kakaiyak dahil sa mga nangyari sa akin ngayong araw. Naririnig ko pa rin yung mga kaluskos sa labas pero hinayaan ko na. Masyado akong pagod para alalahanin pa yung kakaibang kaluskos. Napagpasyahan kong bumangon na lang para uminom ng tubig dahil namamalat na ang lalamunan ko kakaiyak. Alinsinan? Maribel? Bakit gising pa kayo? Ay, Elena. Gising ka pa pala. Hindi po ako makatulog, Aling Sinang. Naalala ko pa rin yung sinasabi ni Mang Orlan kanina. Yung kunento ko sa inyo na nakita ko sa kagubatan. Pero kayo po, bakit gising pa kayong dalawa? Si Aling Sinang kasi gusto pang makipagkwentuhan. Kaya heto kami ngayon, nagkakape. Ewan ko na lang talaga sa kanya. At saka Elena, tinatakot ka lang nun ni Mang Orlan. Matagal na ako dito pero wala namang nagsasabi ng ganun sa akin. Siguro binibiro ka lang. Anong klaseng biro yon? Matanda na yun tapos magbibiro pa? Pero sa bagay, baka nananakot lang siya, no? Hayaan na nga. Pinapagod ko lang sarili ko sa pag-iyak at pag-iisip ng ganun. Pero may party pa rin sa akin na parang naniniwalang totoo talaga lahat ang pinagsasabi niya. Hays. Tsaka alam niyo ba, parang ang bigat ng pakiramdam ko kanina sa kwarto. Na para bang minakatitig sa akin palagi at nakakarinig pa din ako ng mga kaluskos. Saday ka lang na ang mga naririnig mo ay mga jeep o mga taong naglalakad pa sa gabi, Elena. Dito kasi kahit walang tao, may maririnig ka talagang bago sa tainga mo. Tulad ng mga yapak ng mga hayop, tulad ng pusa sa bubong, o nahulog na niyog o kahit mga ano pang bagay. Bakit parang iba yung tunog kanina? Parang may kaluskos sa pader. Tapos di ako sigurado baka namalikmata lang ako pero parang may dumaan sa bintana ko sa kwarto. Ayun kaya yung tinutukoy ni Mang Orlan? Baka may naglilibot talagang aswang dito o baka may multo, diba? Ano ba naman yun, Elena? Tinatakot mo lang yung sarili mo. Sus Mariosep naman, oh. Imahinasyon mo lang talaga lahat ng yun. Baka si Dario lang yun na dumaan. Paminsan-minsan kasi nag-iikot siya dito sa bahay. Mahilig yun maglibot kapag gabi.
Hindi raw siya makatulog kapag gabi kaya ganun na lang ginagawa niya, pampalipas oras. Kahit madaling araw? Minsan, mga 3:00, naririnig ko pa yung mga yabag niya sa pasilyo. Aling Sinang, nung bago ka pa lang dito, may naririnig ka din bang mga kaluskos? Natatakot ka ba? Matagal na ako dito, ne. Nung una'y kinikilabutan ako, lalo na yung unang linggo ko dito, naku, akala ko may multo dahil sa mga bigla ang mga tunog sa labas. Pero hinayaan ko na. Hindi naman nagpakita kung multo man yun o ano. Sinanay ko na lang din ang sarili ko. Pati ba naman ikaw, Aling Sinang? Ay naku, kaloka talaga kayo. Baka may insomnia lang ang tao tapos pinagbibintangan nyo lang na multo kung ano. Ano nangyari nung unang linggo mo, Aling Sinang? Maray, ayaw mo talagang matulog, ano? Hindi talaga. Kwentuhan mo naman po kami. Gusto ko makinig ng mga ganap dito sa bahay. Tapos matatakot din naman. Ay, sige daga. Pero huwag kang matatakot ha. Baka hindi ka na makatulog lalo. Hindi po ako matatakotin. Sus! Wag ako, Elena. Natatakot ka nga kanini. Ay, sabi mo yan ha. Doong unang pamamasukan ko rito, mga 7 taon na rin ang nakalipas. Bagong ayos pa lang itong mansyon. Unang kita ko kay Dario ay napapansin ko na talaga siyang tahimik na tao. Pero mabait naman, magaling at matipid sa salita. Ganon din naman ngayon. Ang kaibahan nga lang ay hindi na siya ganong lumalabas ng kwarto. Oo, pero dati mas madalas siyang nasa labas. Nag-aalaga ng baboy. Nagpapagawa ng bubong, ganyan. Hanggang sa isang gabi, may nangyaring kakaiba. Ano po? Nagising ako mga bandang 2:00 ng umaga doon. May naririnig akong kaluskos sa likod ng bahay. Akala ko pusa o magnanakaw. Pagtingin ko sa bintana, wala namang hayop, pero may naamoy akong kakaiba. Anong amoy po yun? Parang nasusunog na karne. Nakakasulasok. Akala ko'y galing sa kusina. Pero hindi Nasa labas talaga yung amoy. Baka may sinunog lang ang kapitbahay nyo dati. Wala kaming kapitbahay noon. Ako lang at si Dario. Kaya kinabukasan, tinanong ko siya kung may sinunog siya. Sabi niya wala raw. Pero parang hindi siya kumibo ng diretsyo. Kaya naghinala ako sa kanya na may iba siyang ginagawa at hindi ko na dapat yun malaman pa. Baka tahimik lang talaga siya. Hindi lang sanay makipag-usap ganun. O mapaglihim. Kasi bago ka pa lang dito, Aling Sinang. Kaya ayaw niyang ibagay sa yung mga pinagagawa niya. Oo nga. Pero minsan, may mga gabi talaga na parang may kakaiba sa kanya. Halimbawa may naririnig akong yabag. Dahan-dahan yon, tapos paikot pa sa bahay. Tapos bigla kang makakarinig na pero bang may kaluskos na at maya-maya parang may lumilipad. Yung tunog ng pakpak parang ang bigat, ang laki. Baka nga talagang may insomnia siya. Pero yung tungkol sa mga kaluskos, baka nagkataon lang na may mga hayop sa paligid kaya ganun. Ay baka ganun nga. Pero minsan hindi ko maiwasang mapansin yung mga bagay na parang hindi tumutugma. Anong ibig niyo sabihin? Baka imahinasyon mo lang yun, Aling Sinang. Kagaya ngayon ni Elena. May kaluskos siyang naririnig pero baka hayop lang yun sa labas at hindi talaga yun aswang o kung ano man. Baka nga. Pero halimbawa, nakita niyo na bang kumain si Dario? Hindi pa nga yata. Lagi siyang nasa kwarto kapag oras ng kainan. Pero minsan, may dala siyang tray. Baka gusto niya lang mapag-isa. Ako rin dati ganyan ang akala ko. Hanggang isang gabi, nakita ko siyang lumabas sa likod ng bahay. May dalang sako. Mabigat ata yung dala niya kasi nahihirapan siyang buhatin. Ay dahil na din sa kuryosidad ko,
Sinundan ko siya kung saan man siya pumunta hanggang sa nakaabot siya sa may eskinita. At doon ko nakita ng maayos ang sakong dala niya nang tumapat yung ilaw. Tapos parang may dugong tumulo doon. Baka manok lang yun. Tapos madami siyang kinatay kaya nabibigatan siya. At di pa niya yun nalinis kaya may mga dugo pa. Sana nga ganun, Maribel. Pero kinabukasan nakita ko yung mga aso sa labas na nakabulagta at wala nang laman ang mga tiyan. Ibig bang sabihin nun, si Dario yung pumatay sa mga aso? Tsaka, ibig bang sabihin nun isang mamamatay si Daray? Bakit mo ako binatukan? Sira ka ba? Antok lang yan. Ano bang pinagsasabi mo na mamamatay? Hindi nga natin alam kung siyang gumawa nun Baka may napadaang hayop, tapos kinain ng laman ng aso, di ba? Posible yun. Baka nga. Pero mula noon ay naging alerto na ako sa paligid ko at sinarado ko na yung mga bintana ko tuwing gabi. Hindi ka malang nagsabi kay Sir Dario? Sinubukan ko noon. Pero sa tuwing sinasabi ko kay Dario yan, ay hindi siya umiibig. Mag-iiba siya ng sasabihin na para bang may tinatago siya. At hindi ko na dapat yun malaman pa. Kaya hinayaan ko na lang. Parang nakakatakot na yung kwento mo, Aling Sinang. Ikaw naman ang nagyaya. Pero tandaan mo, Elena, kung may marinig kang kumakalskos, huwag mong silipin. Pabayaan mo lang. Paano kaya kung magnanakaw lang yun, no? Yung naririnig ko sa bubong na parang naglalakad doon nakarang gabi, magnanakaw lang talaga lang gustong pasukin ng bahay. Mas mabuti pa nga kung ganon. Kasi kung hindi magnanakaw yon, baka hindi ka na makalabas ng kwarto mo ulit. Ano pong ibig niyo sabihin? Baka hindi yon multo, kundi aswang. Kung ganon, hanggang ngayon ba may mga aswang dito? Ay, hindi ko alam, Elena. Pero minsan, pag matagal ka nang nakatira sa ganitong lugar, ay matututo kang manahimik. Kasi yung mga tahimik, sila yung matagal nang may mga naririnig. Ano po? Ano ko, hindi ko na naiintindihan yung mga pinagsasabi niyo. Inaantok ko na nga talaga. Patulog ka na nga, Elena. Sige, eto na. Matulog na din kayo. Pero hindi pa rin ako makatulog. Ang gulo pa rin ang isip ko dahil hindi ko kayang maniwala sa mga nangyayari. Sina Maribel, iniisip na baka baliw lang daw si Mang Orlan. Pumasok na nga sa isip ko na baka tama siya. Pero dahil sa mga kwento ni Aling Sinang, hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. Gusto ko tuloy puntahan si Dario para kusa siyang tanungin tungkol sa mga nangyari dito sa baryo nila. Dario? Gising ka pa ba? Dario? Okay, Elena. Sinabihan ka ni Dario na huwag kang papasok sa mga kwarto, lalo na sa mga pribado. Pero bahala na. Hindi na talaga ako makatulog dahil sa ingay na yan. Teka, Dario? Bakit ka ganit tsura mo? Ano yung kinakain mong laman? Dario! Hindi ko natapos yung sinabi ko nang biglang dumilim yung paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nahilo at bumagsak sa sahig. Elena. Ikaw, Bakit? Anong nangyari? Elena, eto tubig. Ano bang nangyayari sa iyo't nakahilata ka dito sa sahig? Ayos ka lang ba? Nakita na lang kita dito sa sala, nakabulagta na sa sahig. Aswang, libro. Ano? Ay, kumalma ka muna. Hindi ka namin naintindihan. Ano ba yon? Teka lang. Oh, Elena, anong nangyari sa balikat mo? Sinong kumagat dyan? Anong nangyari kagabi? May magnanakaw ba na nakapasok dito sa mansyon?
Pinagpag ko ang damit ko at dahan-dahang tumayo. Naguguluhan pa rin ako sa nangyari. Panaginip lang ba lahat ng yun? Pero hindi eh. Damang-dama kong totoo yung nangyari. Alam ko ang panaginip at katotohanan. Ang huling naalala ko ay si Dario na may kinaing laman loob. Nang tiningnan ko si Dario, nakita ko nga sa damit niya sa baba na may dugo. At napansin yata niya yon at mabilis niyang inayos ang zipper ng kanyang jacket. Magsalita ka, Elena. Ano ba? Nag-aalala ako sa iyo. Ang putla mo. Ayos lang po ako. Halika nga. Maupo muna tayo dito sa sofa. Ay, kukuha muna ako ng tubig sa kusina. Mauna muna akong umalis. Kaya munang bahala kay Elena, Maribel. Napatitig na lang ako kay Dario habang paalis ito. Mukhang totoo nga ang mga pinagsasasabi ni Mang Orlan. Kitang-kita ko kagabi ang mga mata ni Dario. Aswang nga siya. Ayos ka lang? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Pero Maribel, may sasabihin ako. Ano yun? Maribel, totoo na aswang si Dario. Nakumpirma ko kagabi. Ano? Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo, Elena? Babaan mong boses mo. Nakita ko kagabi si Dario kumakain ng lamang loob. Duguan ang buong damit niya tapos yung mata niya. Ang pula, Maribel, maniwala ka sa akin. Nahihibang ka na ba, Elena? Ang bait-bait sa'yo ni Dario, tapos magbibintangan mo na aswang siya. Kung aswang siya, di sana, ubos na kami dito noon pa. Maribel, maniwala ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Ano ba, Elena? Matagal na kami dito. Mas kabisado namin ang bahay, pati na rin ang mga tao rito kaysa sa'yo. At sa buong isang taon ko dito, wala akong naaninag na aswang. Kaya huwag kang gumawa ng kwento. Paniwalaan mo ko, Maribel. Yes, tinatakot mo lang talagang sarili mo. Para manahimik ka, patutunayan ko sa'yo na hindi aswang si Dario at kapag napatunayan ko na, wala na akong dapat marinig sa'yo tungkol sa mga aswang na yan. Paano? Magkalapit lang ang kwarto namin ni Dario. Kaya pwede ko siyang puntahan sa gabi at aalamin ko kung totoo ba ang pinagsasasabi mo. Maribel, baka mapahamak na. Hindi ako mapapahamak dahil kampante ako na hindi siya aswang. At patutunayan ko sa'yo na mali ka. Tsaka nasisiraan ka lang talaga ng ulo. Kakapanood mo yan ng mga nakakatakot na palabas eh. Sige ha, kasunduan natin yan. 6:00 na ng gabi nang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Binuksan ko naman yon at laking gulat ko kasi si Dario pala ito. Ngayon ang unang beses niyang bumisita sa kwarto ko. Lumaki lang ang mata ko at napaatras nang muling nakaramdam ako ng kaba at takot nang maalala ko ang itsura niya noong nakaraang gabi. Malinaw pa rin ang lahat ng nangyari sa utak ko. Para ka naman nakakita ng aswang sa itsura mo, Elena. Pasensya na po. Nagulat lang po ako kasi ngayon ka lang pumasok dito sa kwarto ko. Ano pong kailangan nyo? Ito, Elena. Pagkain. Dinala ko na lang dito. Nag-abala pa ho kayo. Pwede naman ho akong bumaba para doon na kumain. Hindi nyo po kailangan dalhin dito sa kwarto ko. Nag-aalala na lang ako sa iyo, Elena. Palagi ka na lang kasing balisa. Tapos tuwing makikita mo ko, halatang natatakot ka. Wala naman akong ginagawang masama sa iyo. Nalulungkot din ako kasi hindi mo inuubos yung mga handang pagkain tuwing ikaw ay nakain. Hindi mo ba gusto ang lasa, Elena? Pasensya na po. Marami lang po ako iniisip kaya hindi po ko gaano nagugutom. Tungkol ba saan, Elena? Pwede mo akong pagsabihan tuwing may problema ka. Natatakot lang po ako kasi parang may aswang po dito sa bahay niyo eh. Tsaka nung nakaraan, nakita ko pong ampulan ng mata niyo tapos duguan po yung damit niyo. Hindi kaya puro imahinasyon mo lang yan, Elena.
Nung nakaraan ay wala naman ako dito sa bahay. Tapos ng pag-uwi ko, nakita na lang kitang ginigising ni Maribel dahil nakahiga ka na lang sa sahig ng sala. Akala ko nga'y may sakit ka dahil sa putlabo. Baka nga po. Pasensya na po. Pero kahit na ano pang sabihin ni Dario, ay hindi ko na ito magawang paniwalaan. Alam ko kung anong nakikita ko at alam ko na totoo ang sinasabi ni Mang Orlan sa akin. Tumango lang ako sa kanya at napatingin sa dala niyang mga pagkain. Puro karne ito. Pumasok ng tuluyan si Dario sa kwarto ko at inilapag ang mga pagkain sa mesa. Kumain ka na, Elena. Baka dahil yan sa pagod mo, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Salamat, Dario. Okay na po yan. Hatid ko po yan sa baba para sabay na kami kumain ni na Aling Sina at Maribel. Tapos na silang kumain. Kaya para sa'yo na lang itong dinala ko. Sigurado po kayo? Si Aling Sina at Maribel? Kumakain po kasi kami ng sabay-sabay kaya imposibleng nakalimutan nila ako. Oo, Elena. Sinabihan ko kasi silang mauna na sila, kaya dinala ko na lang ito sa'yo. At para sa'yo lang ito. Inaluan ko ito ng espesyal para mas lalo kang tumaba. Para handa ka na sa piyesta. Ano po yon? Hindi po kita masyadong marinig eh. Wala, Elena. Kumain ka na. May bagong putahe ako na ipapatikim sa'yo. Mainit pa ito. Salamat po. Pwede po ba na iwan nyo na lang dyan sa mesa? Medyo busog pa po ako eh. Hindi sapat ang busog. Kailangan mong tumaba para lumakas ka. Hindi pwedeng payatot ka. Pero araw-araw na akong kumain ng marami, Dario. Parang sobra naman po eh. Hindi sobra. Gusto ko lang kasing makita kang masigla. Tignan mo to, puro laman. Hindi lang yan basta karne. Pinili ko yan para sa'yo para madali kang tumaba. Teka lang po, hindi po ba ito bulok na? Kakaiba po kasing amoy at ang alat po. Parang may kakaibang lasa. Lasa lang yan ng bagong putahe. Hindi ka lang sanay kasi naninibago lang yung dila mo kumpara sa nakain mo dito araw-araw. At inumin mo tong sabaw, pampalakas. May tanong po pala ako. Bakit niyo po ako inaalagaan ng ganito? Tapos po, palagi niyo po akong binabantayan tuwing pagkain ko po. Sa mundong ito, Elena, hindi mo kailangan maging kamag-anak para magmahal at mag-alaga. Minsan, mas maganda kapag walang dugong nakatali. Mas malinis ang ugnayan. Pati ba pagbabantay tuwing kakain ako? Kailangan kong masiguro na nauubos mo ang pinapakain ko sa'yo dahil espesyal ka sa akin. Special po? Sa paano pala ang special po ba? Darating ang araw, may intindihan mo. Basta kumain ka na lang. Yan lang ang gusto kong gawin mo ngayon. Opo. Magpahinga ka pagkatapos. Bukas, may bagong putahe na naman para sa iyo. Salamat po. Bago ko umalis, may tanong ako, Elena. Kailangang maging tapat ka sa akin. Pumupunta ka pa din ba sa Silidaklatan? Hindi na po. Mabuti naman. Aalis na ako. Umalis na si Dario pero hindi rin nagtagal ay kumatok ulit sa pintuan. Agad ko namang pinagbuksan ito at bumungad sa akin si Maribel. Elena, sabi ni Alice na ang baba ka na raw. Handa na yung mga pagkain. Ha? Pagkain? Kakakain ko lang. Ha? Saan ka kumuha ng pagkain? Hindi kita nakita sa baba na kumuha ng pagkain. At katatapos lang ni Aling Sinang mag-ayos ng hapagkainan. Dinalan ako ni Dario. Sabi niya tapos na daw kayong kumain. Ha? Paanong tapos? Kada alas 7 tayo kumakain at sabay talaga tayo, di ba? Ha? Bakit nagsinungaling si Dario sa akin? Ay, ewan ko ba? Tsaka, may bago bang karne si Aling Sinang na binili?
May natikman kasi ako ibang putahe kanina eh. Pinagsasasabi mo dyan. Wala namang panibago eh. Hindi na malayang si Aling Sinang kanina. Hindi ako mapakali sa nangyayari. Anong karne kaya ang nakain ko? Bakit kakaiba ang lasa nun? Pero higit sa lahat, bakit nagsinungaling sa akin si Dario? Masama na talaga yung kutob ko kay Dario. Baka paraan niya yun para maging handa ako sa piyesta niya o kaya'y nag-aalala lang talaga siya. Ano kaya ang mangyayari sa akin kapag inakain ko ang mga inihanda ni Dario sa akin? Maribel, tanda mo kasunduan natin na papatunayan mong hindi aswang si Dario. Oo, bakit? Paano pag nakita mo siyang aswang talaga at mali ka, anong gagawin mo? Ay, naku, Elena. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong hindi yan totoo? O siya, kung malaman ko na totoo yun, agad kong sasabihin sa'yo at aalis tayo. Pag hindi, tigil-tigilan mo yung mga pag-iisip ng ganyan. Tinatakot mo lang sarili mo at nilalason ng utak mo, Elena. Ay, naku, ewan ko talaga sa'yo. Naiirita na ako, ha? Pasensya ka na, pero kasi Maribel. Oh, eto na. Aalamin ko yun ngayon. Bababa na ako, diyan ka na. Sasama ako, Maribel. Baka mapano ka. Wag na. Baka may matay ka ulit sa takot kahit wala namang nangyari. Nakakaabala ka pa sa pag-alam ko ng totoo. Maribel, mag-ingat ka ha. Ano ba naman to si Elena? Masyadong mapaghinala. Siya na nga yung pinatuloy, inalagaan, pinakain, tapos nagdududa pa siya kay Dario. Ang tahimik. Parang lahat tulog na. Himala. 9:00 pa lang. Ang aga naman nilang natulog. Oo. Malapit ng handa si Elena. Hindi na magtatagal at pwede na siya sa piyesta. Teka, sino yun? Pakinggan nga. Yun nga ang gusto ko. Yung walang laban, yung malinis. Ganyan dapat ang iniaalay. Oo, sa pista. Siya mismo ang magiging sentro. Kailangan ko lang manatiling maingat. Marami na atang nakakamoy at nagsimula na atang maghinala sa akin si Elena. Si Dario ba yun? Pero lagi kong sinasabi kay Elena na imahinasyon niya lang yon. Mukhang naniniwala naman siya sa sinasabi ko. Si Elena bang pinag-uusapan nila? Muntik na talaga ako noong nakaraan. Nakita ba naman akong harap-harapan? Ha? Sino yan? Ako po. Pasensya na po. Nauhaw lang po ako. Di ko po sinasadya. May narinig ka ba sa mga sinasabi ko sa telepono, Maribel? Hindi po. Medyo maingay lang yung hangin. Hindi ko po maintindihan masyado. Maribel, alam mo naman siguro, ang gusto ko, yung tapat, hindi ba? Sabihin mo nga sa akin. Ano ang narinig mo? Wala po. Wala po talaga. Mabuti. Kasi kung may narinig ka man, may paraan para hindi mo na kailangang alalahanin yun. Ano pong ibig mong sabihin? Alam mo, matagal na kitang pinagmamasdan. Matalino ka, praktikal at gusto mo ng maginhawang buhay, hindi ba? Sino ba naman ang ayaw? Tutulungan mo ako sa plano ko. At ibibigay ko sa iyo yon. Lahat. Kalayaan, pera at bahay. Hindi mo na kailangan maglingkod kahit kanino. Basta't manahimik ka. Wala ka rin namang magpagpipilian, kundi yun lang. Dahil kung hindi, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Pero si Elena, inosente siya. Wala siyang alam sa nangyayari. Narinig mo nga. Pang-alay siya, di ba? Yun ang ibig mong sabihin kanina. Anong mangyayari sa kanya? Sa dami-dami ng tao, bakit si Elena pa? Kapag dumating ang piyesta, magiging malaya rin siya.
sa paraan na hindi mo maiintindihan. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay manahimik at pakainin siya. Hindi ko kaya to. Dapat malaman to ni Elena. Pinagkatiwalaan kanya, Dario. Kaya mo. Dahil kapag hindi mo ginawa, ikaw ang ipapalit ko sa kanya. Paano ko makakatiyak na totoo yung mga sinasabi mo? Nabibigyan mo nga ako ng kalayaan. Tapat ako sa mga pinagsasabi ko, Maribel. Yan ang pangako ko. Tulungan mo ko at makikita mo kung gaano kadaling magbago ang ikot ng mundo mo kapag marunong kang sumunod. Kung ayaw mo talaga, madali naman akong kausap. Papatahimikin na lang kita ngayon mismo. Kung mananahimik ako, ligtas ako. Oo, at higit sa lahat, sa fiesta, ikaw ang magiging saksi sa isang bagong simula. Simula ng ano? Simula ng panibagong buhay. Para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat. Oo, Dario. Mananahimik ako kapalit ng kalayaan ko. Mabuti. Simula ngayon, may alam ka at dapat hindi mo ito sabihin sa iba. Kahit sino man at kahit kailanman. Tandaan mo yan. Aswang si Dario. Totoo pala. Totoo pala lahat. Sana hindi ko nalang sinunod ang kasunduan namin ni Elena para hindi ganito nangyari. Pasensya ka ni Elena. Kailangan ko ng manahimik. Aba, iha, kayo lang kita nakita ng malapitan. Tumataba ka na, Elena, hindi ka na mapayat. Ang galing naman. Mga ilang linggo ka pa lang dito niya na. Ewan ko nga po, Aling Sinang. Lagi na lang kasi akong busog dahil kung ano-ano yung pinapakain sa akin ni Dario. Tapos ayaw pa niyang may natitira sa hapagkainan. Ay, anong klaseng pagkain ba yan at ganyan ang epekto sa iyo? Hindi ko po alam. Sabi niya lang, special yung kinain ko tapos yung mga handa niyo po. Pero sabi niya pampalakas daw. Tsaka wala din ako magawa baka kasi magalit siya. At parang gusto niya lang talaga akong pakainin. Maganda na ang katawan mo. Kahit hindi ka na kumain ng marami, sakto na katawan mo, oh. Pero iha, napapansin ko tong braso mo. Ano tong marka? Ay, hala. Ano pala to? Baka kagat lang po yun ng lamok. Lamok? Yan ba namang kagat ng lamok halos may marka pa ng ngipin? Nakagat ka ba ng aso? Ay, baka po nagkakamot ako habang tulog. Hindi ko napansin eh. Ganun ba? Ingatan mo sarili mo, Elena. Baka mapano ka at kapag lalabas ka magdala ka ng asin, ha? Ano pa ibig niyo sabihin, Aling Sinang? Mukhang nagsisilabasan na ang mga kakaibang hayop, Elena. Baka may aswang na namang dadalaw dito sa baryo at ang panlaban niyan ay asin. Kaya kapag may aatake sa iyo na aswang sa labas ay agad mong sabuyan, ha? Tsaka si Dario, hindi lang ako sigurado. Pero may mga gabi, nakikita ko siyang palabas ng tahimik. Pagbalik niya amoy dugo na siya. Nagulat ako kay Aling Sinang, Miss Anne. Ang akala ko ay wala siyang alam sa mga ganitong bagay. Pero may pagdududa na pala siya, kagaya ko. Tiningnan ko lang si Aling Sinang at nagtanong pa. Baka po hayop lang yung kinatay. Tuwing gabi, pare-parehong oras. Hindi hayop yun, iha. Iba na yun. Kaya palagi kang mag-iingat kapag lalabas ka, ha? Ay, maaga pala kayong nagkakape. Oo. Ikaw naman, parang gising buong gabi. Ang itim ng ilalim ng mata mo, Maribel. Ayos ka lang ba? Hindi, Aling Sinang. Medyo nahirapan lang talaga akong makatulog. Napansin ko sa inyo ni Elena.
Nag-aaway ba kayo? Parang iniiwasan mo si Elena, Maribel. May nangyari ba sa pagitan nyo? May pinagtatalunan ba kayo? Marami lang pong pinagkakaabalahan. Baka pagod lang po talaga si Maribel. Lagi pa naman siyang naglilinis dito at siya palagi inuutusan ni Dario. Oo nga, baka nga. Pero Iha, basta ha, Iha, Elena, alalahanin mo yung mga sinabi ko sa'yo. Huwag mo yun kakalimutan. Elena, masarap ba yung mga pagkain na binibigay sa'yo ni Dario? Okay naman. Minsan masarap tapos minsan may pagkamaalat. Bakit? Mabuti naman. Palagi kang kumain na. Para mas magiging maayos ang kalagayan mo. May problema ka ba, Maribel? Ang tamblay mo ngayon. Wala po. Alis na po ako. May aasikasuhin pa po ako. Inutusan ako ni Dario. Si Maribel? Parang kakaiba alinsinang, no? Ano kaya nangyari sa kanya? Lumipas ang ilang mga araw at napansin kong palagi na akong iniiwasan ni Maribel. Hindi ko na siya nakakausap at nalalapitan. Kapag lumapit ako ay aalis na naman siya. Tanging si Aling Sinang lang ang nakakausap ko. Alinsinang, alam mo gabi-gabi na naman akong binabangungot. Palaging tungkol sa mga multo o aswang. Tapos, ano bang nasa panaginip po? Wala lang po, parang kakaiba lang talaga. Hindi naman ako palagi na naginip ng ganun nun eh. Palaging tungkol sa aswang tapos hinahabol daw ako mga ganyang bagay. Ako, magdasal ka, Elena. Palagi ka nalang binabangungot. Opo, nagdadasal ako palagi. Pero binabangungot pa din ako eh. Kaya baka nagkataon lang Alinsinang. Nakita ko na papalapit si Maribel sa akin na may dalang mangkok. Tumingin lang ako sa kanya. Nahihiya na rin ako makipag-usap dahil na nga sa pag-iwas niya sa akin. Kaya nginitian ko na lang siya. Elena, pinabibigay ito sa'yo ni Dario. Sabi niya, huwag mong kalimutang kainin bago matulog. At saka pagising mo, kailangan mo daw yan para sumigla. Vitamins ata yan. Ayos ka lang ba, Maribel? May problema ka ba? Bakit mo ako iniiwasan? Oo. Ayos lang ako at wala akong problema. Sige na, alis muna ako. Maribel, pwede umupo ka muna? Isasabihin lang ako. Kamusta yung pagsunod mo kay Dario nung nakaraan? Ano, may nakita ka ba? May nalaman ka? Huwag mo nang isipin yun. Pero di ba may kasunduan tayo? Ano nga, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Wala nga, ang kulit mo. Maribel, ano ba? Bakit ganyan ka sa akin? Hindi mo na kami pinapansin, tsaka ang lamig mo na sa amin ni Aling Sinang. Pakialam mo ba? Lahat naman nagbabago. Ayoko lang sa inyo makisama muna. Nagsimula yan dahil sa kasunduan natin. Ano ba talaga nangyari? Wala nga, ang kulit mo na. Basta lumayo ka na sa akin. Ewan ko ba sa kanya? Ay, Diyos ko. Natabig tuloy. Naku, ang dumi na tuloy dito. Ba't ba kasi dito nilagay ang vase ng bulaklak? Teka, ano to? Isang litrato? Si Mama to ah. Ikalawang henerasyon na may bahid ang dugo ko ay ipapalit. Ha? Ano ibig sabihin itong nakasulat? Teka. Hindi matanggap ng utak ko na parang totoo na nga lahat ng mga sinasabi sa akin ni Mang Orlan. Una, na ako ang posibleng alay sa piyesta ng mga aswang. Ikalawa, yung kasunduan ni na Mama at Dario. Sa huli, tumayo ko para pumunta sa Silidaklatan at kunin ang librong panlaban sa mga aswang. Kailangan kong puntahan si Mang Orlan. Teka, sandali lang. Sino yan? Si Elena po, Mang Orlan. Aba, Iha,
Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? At bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Kailangan ko po kayong makausap tungkol kay Dario at kay Mama. Kasunduan ata ako ni Mama at Dario. At ang mama ko, hindi ko makapaniwala. Hindi ko ito matatanggap. At bakit? At paano mo nalaman, Iha? Umupo ka muna at magpakalma ka. Kinuha ko po yung libro, Mang Orlan. Nakita ko sa sinidaklatan ng mansyon. Tapos, nakita ko po itong larawan nila ni Dario. May sulat sa likod. Pangalawang henerasyon na may bahid ng dugo ko ay ipapalit. Mukhang nagiging bunga ka nga ng kasunduan, Elena. Akin na ang libro. Titingnan ko lang ang pinakamabisang orasyon panlaban sa kanila. Mang Orlan, sabihin niyo po sa akin, anong connection ni Mama kay Dario? O tungkol sa kasunduan sa ikalawang henerasyon? Nakasaad sa librong ito na kung hindi na ituloy ang kasunduan ng unang henerasyon, ay mapupunta ito sa kadugo. Ibig sabihin, Elena, hindi natuloy ang pag-aalay ni Dario sa mama mo sa Diablo. Kaya ikaw ang ipapalit ngayon. Bakit hindi ko maintindihan? Ang totoo, Elena, ang mama mo, siya ang dating alay bago ka pa ipanganak. Tapos po, Pinili ang mama mo noon. Makapareho kayo na maganda, malinis ang dugo at bata pa. Subalit nakipagkasundo siya kay Dario. Sabi ng libro, tuwing magkasundo ang aswang at ang tao tuwing piyesta, ay dapat may kapalit. anong klaseng kasunduan ang ginawa ni Mama? 2 kasunduan lang yan, Elena. At ito ang kapalit ng buhay niya. Siya mismo ang pipilit ng bagong alay. O dahil sa pera. Hindi. Hindi totoo yan. Ang hirap maniwala. Hindi magagawa yun ni Mama. Ang hirap paniwalaan. Ang sakit. Ang kasunduan nila ni Dario ay buhay pa hanggang ngayon. Sabi ng libro, matatapos ang kasunduan kapag may bagong makipagkasundo sa aswang. Pero Elena, hanggang ngayon, walang pumalit. Kaya pala lagi siyang malamig. Kaya niya ako iniiwasan noon. Alam mo kung sinong ipapalit niya ngayon? Ako? Buklatin mo ang kabilang bahina. Nakasaad dito na sa tuwing lilipas ang 2 dekada at 4 na taon, dapat magkaroon ng bagong alay ang mga aswang sa piyesta upang sila ay masisigla. Iha, ilang taon na ang mama mo? 45 taong gulang. At ako ay 21 na sa kinsenas. Tamang-tama. Ngayon ang 2 dekada at 4 na taong bagong henerasyon. At ngayon, ako naman ang ipapalit. Oo. Dahil hindi natatapos ang kasunduan hanggat may dugo ng mama mo na buhay. Hindi ko hahayaang maulit to. Hindi ako magiging alay ng kahit sino. Mang Orlan, paano ko ito malalabanan? Gusto ko nang matapos to. Napapagod na po ako. Mag-ingat ka. Si Dario, hindi basta aswang lang. Siya ang tagapagpatuloy ng kasunduan. Kaya niyang baguhin ang isip ng mga tao. Kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. Hindi niya hahayaang may makakapigil sa kagustuhan niya. Mang Orlan, natatakot ako. Pero mas takot ako na hayaan ang lahat ng to at maging alay. Mabuti. Kung gusto mong tapusin ito, kailangang harapin mo siya. Pero hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Hindi na po ako magpapatali sa kasalanan ni Mama. Desperado ako matapos to. Kaya kong gawin kung ano man ang paggagawa mo para matapos na to. Magdasal muna tayo, Elena. Bumalik ako sa mansyon kinaumagahan.
Sabi kasi ni Mang Orlan ay magpanggap lang ako na walang alam para hindi ako pagdudahan. Iniwan ko na ang mga gamit ko sa bahay ni Mang Orlan para hindi sila magtaka sa akin kung bakit may dala akong damit. Ay, Elena, akala ko hindi ka na babalik. Ay, saan ka magaling na bata ka? Hinahanap ka ni Dario kanina. Kailangan ko kayong kausapin, Aling Sinang at Maribel. Tungkol kay Dario. Huwag kang magsimula ng gulo, Elena. Tungkol na naman sa haka-haka mong aswang. Hindi to tungkol sa gulo. Tungkol to sa katotohanan, Maribel. Makinig ka muna sa akin. Hayaan yung ipaliwanag ko sa inyong lahat. Ay, sige, Iha. Halika. Pinapasok ko sila sa kwarto para walang makarinig na iba, lalo na si Dario. Ipinakita ko sa kanila ang libro at pinaupo sila. Pesta para sa aswang. Ay, saan mo ito nakuha? At ano ito? Parang normal na libro lang naman ito sa tingin ko. Sa silid-aklatan, si Dario, hindi lang siya basta tao. Siya ang tagapagpatuloy ng kasunduan ng mga alay. At si Mama ang nagsimula noon. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento, Elena. Ano ba, Maribel? Maniwala ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito bago niya tayo maabutan. Ay, teka, Elena. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naiintindihan. Itong librong to, nilalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa mga aswang. Nakita ko din si Dario na pula ang mga mata at may kinain nung nakaraan na lamang loob ng hayop. Itong librong itong ginagamit niya para sumiglang kanyang angkan. Dahil nandito ang orasyon para mapalaganap ang kanilang mga uri. At si Mama, isa siya sa naging susi. Kasama siya sa tuwing ika-24 na taon. Dapat magkaroon sila ni Dario ng alay na tao sa kanilang Diyos. At kapalit ito, dadami ang kanilang angkan. Aling Sinang, ako ang iaalay nila ngayon sa kinsenas. Ay, Diyos ko. Totoo ba lahat ng ito? Tama na, Elena. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Niloloko mo lang kami. Aling Sinang, huwag kang maniwala sa kanya. Maniwala kayo, pakiusap. Ang sabi din ni Mang Orlan na naman. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, Elena, na baliw yung matandang yon? Maribel! Bakit ba ang hirap mong maniwala? Nandito na nga nakasulat sa libro, oh! Kasi hindi ka naman ganyan dati, ah. Simula ng kasunduan natin, nagbago ka na. Kaibigan pa naman kita. Ang kaibigan nagsasabihan ng katotohanan. Kung may tinatago ka man sa akin, ayos lang yon. Pero pakiusap, paniwalaan mo sinasabi ko sa'yo ngayon. Para din to sa kaligtasan mo nating lahat. Ah, basta! Bahala nga kayo! Umalis si Maribel. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya, pero parang nasasaktan siya. Kaso hindi niya magawang sabihin sa akin kung bakit naging ganon siya. Ewan ko ba, hindi ko na rin alam paano siya pakisamahan. Isa lang ang alam ko at yan ang magpatulong kay Mang Orlan na tapusin ang kasunduang alay at ang umalis na rito. Pagsapit ng gabi ay umalis na ako at pinuntahan kong muli si Mang Orlan. Kahit gaano ako katakot na pumunta dito dahil na rin sa kadiliman at sa pakiramdam na parang may nakamasid sa akin, ay tumuloy pa rin ako kasi sabi niya sa akin ay may ibibigay siya. Bukas na. Iha, ayos ka lang ba? Takot ka ba para bukas? Tahot pero tiniruan niyo po ako ng sapat na orasyon panlaban bukas sa piyesta. Kaya susubukan ko labanan ng takot ko para lang maputol ang kasunduan ng mga aswang. Oh, eto. Gamitin mo din ito. Ilagay mo ito sa mga handaan nila bukas. Ano po ito? Isang bendita na sinamahan ko ng bawang at ng aking orasyon. Tiyak na makakatulong yan sa iyo, Elena. Salamat po, Mang Orlan, sa mga tulong niyo. Walang anuman, Elena. O siya, bumalik ka na bago ka pa nila paghinalaan. Napabuntong hininga na lamang ako. Ramdam ko yung pagod ng katawan at isipan ko. Gusto ko nalang takasan lahat ng ito pero hindi pwede. Kailangan kong tapusin ang kasunduan.
Kahit galit ako kay mama ay napatawad ko pa rin siya sa puso ko. Takot lang din siya kaya nagawa niya ito. Pero masakit pa rin at kailangan kong harapin ang aking kapalaran. Elena, nandiyan ka na pala. Saan ka galing? Wala po, naglibot-libot lang. May kailangan ka po ba? Wala naman. Bukas, huwag ka munang gumala o umalis, ha? Bakit po? May mga bisita ako. Ipapakilala kita sa kanila. At ihanda sa hapagkainan. Po? Ang ibig kong sabihin, ipapakilala kita sa kanila. At kumain sa mga handa sa hapagkainan bukas kasama kami. Marami po ba sila? Oo, marami sila, Elena. Sasalubungin natin ang piyesta sa kabuuan ng buwan bukas. Tiningnan ko lang si Dario habang papalakad siya palayo sa akin. Nakita ko si Aling Sinang sa kusina na nagluluto kaya nilapitan ko siya. Aling Sinang? Ano pong ginagawa niyo? Ba't ang dami nakalatag na karne? Ay, hindi ko alam, Elena. Inutos lang ito ni Dario sa akin. Ngayon ko nga lang naranasan to na ganito kadami ang ihahanda. Kadaming karne, tapos ang sariwa pa. Anong klase pong karne to, Aling Sinang? Ay, karne ng baboy, kambing, at ang isa hindi ko alam. Ang lansa nitong kakaibang karne. Habang nagsasalita si Aling Sinang at naguhugas ng kutsilyo para hiwain ang mga karne, ay unti-unti kong nilalagyan ng bindita ang mga karne ng palihim. Elena, huwag ka nang mangialam dyan. Ako nang gagawa dyan. Magpahinga ka na. Elena, Ay, Diyos ko. Ay, Dario, nanggugulat ka naman. anong ginagawa mo, Elena? Wala po. Hinahawakan ko lang po yung mga karne. Ang labot po kasi. Huwag kang ang makialam dyan. Kumain ka na muna dito. Hinila ni Dario ang kamay ko at hinandaan ng pagkain. Alam ko na ang huling ipapakain niya ngayong gabi ay ang espesyal niyang karne na mas nakakapagpataba pa sa akin. Nabasa ko ito sa libro ni Mang Orlan. Kinain ko lang ito at inubos tsaka agad umakyat sa kwarto ko. Wala na akong sinayang na sandali at kinalkal ko ang bibig ko gamit ang 2 daliri upang maisuka ang kinain ko. Utos ito ni Mang Orlan. Ang huling pagkain sa alay ay isang susi para makatulog ako bukas upang ialay. Bigla akong nakarinig ng mga nagchat-chat in Latin words. Doon ako naalimpungatan at biglang napadilat. Tiningnan ko ang paligid ko at nakita ko na ang kinatatakutan ko. Marami sila. Ang hahaba ng kanilang pangil, mapupulang mata at matulis na tenga. May iba din na taong hugis, kasama na roon si Dario. Nagpupumiglas ako ngunit ang higpit ng tali. Nakahiga ako sa mesa at pinalibutan ako ng mga kandila. Akala nyo ba'y mauutakan nyo ko, Elena? Akala nyo ba matatalo nyo ko ni Mang Orlan? Sabi ko na nga ba, at sinuka mo ang huli kong pinakain sa'yo. Paano mo nalaman? Mukhang hindi mo pa talaga alam ang buong impormasyon, Elena. Sabagay, ito na ang panghuli mong pagkakataon. Kaya sasabihin ko na ang mga mangyayari. Para naman sa huling pagkakataon mo, ay alam mo na ang mangyayari. Mamamatay ka naman mamaya. Ano? Matagal na itong plano, Elena. Ikaw ang susi upang muling lumaganap ang aming angkan. Dadami ang mga aswang. Ikaw ang iaalay namin sa aming Diyos Diablo upang bigyan kami ng aming hiling. Si Maria sana noon, ngunit nakiusap sa akin. Hahanapan niya ako ng mas sariwa sa kanya noong henerasyon niya. At ngayon, ikaw ang inialay niya. Ang sama mo, Dario! Parang gano'n na nga. Plano na namin noon na kunin talaga kita sa puder niya.
At binigay ka naman kagad niya sa akin. Alam niya yung kasunduan na ito. At kusa kanyang ibinigay. Dito ka na, Elena. Wala ka nang uuwian pa. Akin ka na. Dahil lang sa walang kwentang utang ng mama mo. At dahil sa takot niya din na siya ang ialay at binigay ka niya. Anong klase siyang ina, hindi ba? Hindi. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Wala ka na magagawa pa. At si Maribel, isa na din siya sa amin. Di ba, Maribel? Paano? Siya ang nagbabantay sa'yo habang wala ako. Kaya ko din naman nalaman lahat ng kagagawa niyo ni Mang Orlan. Hindi mo alam? Palagi kanyang sinusundan, Elena. Umiyak ako ng umiyak. Hindi sa takot, kundi sa sakit na nararamdaman ko. 2 beses akong pinagtaksilan ng malalapit sa buhay ko. Sina Mama at ngayon naman, si Maribel. Nang matapos sila sa kanilang orasyon ay unti-unti ko nang hinubad ang tali sa kamay ko. Buti na lang yung clip ng bracelet ko ay medyo matulis. Habang pinagmamasdan ko sila ay unti-unti na silang kumuha ng mga putahe at nagsimula ng kumain. Tumakbo ko palabas ng bahay nang hilahin ako ni Maribel pabalik sa loob. Tawon mo ako, Maribel! Ano ba? Hindi pwede! Sumama ka sa akin! Kailangan ko tong gawin! Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Bitawan mo ako! Akong mapapahamak! Ano ba pinagsasabi mo, Maribel? Baka akong patayin ni Dario. Bumalik ka doon! Pinangakuan ako ni Dario ng marangyang buhay kung ito ay magtatagumpay! Maribel, alam mo namang masama si Dario, hindi yan magkakatotoo! Hindi totoo yun! Bibigyan niya ako ng matiwasay at maayos sa buhay! Hindi na ako makukulong habang buhay sa mansyon! Bitawan mo si Elena! Alisinang! Umalis ka na, Elena! Ako na ang bahala dito! Ano ba? Bitawan mo siya! Mo ko, Aling Sinang! Huli ka! Akala mo ba matatalo mo ng ganon-ganon lang ang angkang ko? Nagkakamali ka! Bitiwan mo ako! Nagpumiglas pa rin ako sa hawak ni Dario kahit na nakakalagkad pa rin ako. Nang biglang may sumaboy ng asin sa kanya at si Aling Sinang yun. Alisinang! Takbo na, Elena! Ang sagabal ay mamamatay. Kaya huwag niyong sukatin ang galit ko. Huwag kang liligon, Elena, ha? Huwag ka nang magpumiglas. Ikaw ang nakatakda sa alay ng piyesta namin. Hindi yan mangyayari. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin na nga. Hindi ko ako madadala niyan, Elena. Walang makakatalo sa dasalang Panginoon. Mapasamin ang kaharian mo. Sikot in cuelo et intera. Panim nostrum quotidianum de nobis hudi. Et dimiti nobis debita nostra. Sikot et nos dimitimus. Itigil mo yan, Elena! Binitiwan ako ni Dario at muli akong nakawala ng nakita ko si Mang Orlan at sinabuyan ulit ng bindita si Dario. Napasigaw ng malakas si Dario at lumayo kay Mang Orlan. Hindi mo maiaalay si Elena, Dario. Kaya tumigil ka na. Matatapos ng kasunduan mo sa Diablo. Tumigil ka na! Hanggat nandito ako, hindi mapuputol ng kasunduan. Nakatali ako sa Diablo kaya kung titigil ako, mawawalan lahat ng pinaghirapan ko pati mga anggang ko. Bakit ba gustong gusto mo na dadami ang angkan ninyo? Elena, itong asin. Sabuyan mo siya ng asin kapag lalapit sa'yo. Lalabanan ko siya. Dala ko ang itak na may orasyon galing pa sa lolo ko. Kailangan ko ito na gawin dahil ipinangako ito sa mga ninuno ko na ako ang magpapatuloy. Kung hindi ko gagawin, mauubos ang angka namin
Kaya babawiin ko si Elena! Gawin mo na, Elena! Nagsimulang atakihin ni Dario si Mang Orlan gamit ang matutulis niyang kuko. Patuloy ko naman siyang sinasabuyan ng asin kapag malapit kay Mang Orlan para manghina siya. Agad namang sinugatan ni Mang Orlan si Dario sa balikat pero nasugatan din ng kuko ni Dario si Mang Orlan sa pisngi. Sinabuyan ko ulit ito ng asin tsaka kinuha ang itak ni Mang Orlan. Sinubuyan ko ng asin ang mukha ni Dario at itinusok ang itak sa tiyan niya dahilan ng malakas niyang ungol at napahiga siya habang naghihingalo sa sakit at unti-unting nawalan ng hininga. Napaupo lamang ako sa damuhan at tiningnan si Mang Orlan. Mang Orlan, ayos ka lang ba? Ang tulis ng kuko niya. Ayos lang ako, Elena. Huwag kang mag-alala. Mahapdi lang ito. Sigurado ka po. Oo, Elena. Tingnan mo si Dario. Baka buhay pa siya. Ganyan talaga ang amoy, Elena. Kapag may namatay na aswang, mas malansa pa sa nabubulok na basura. Ang baho po. Teka, Mang Orlan, ano pong mangyayari sa ibang aswang na nasa bahay? Ipagpabukas na natin ang pagpunta doon. Tingnan mo, kahit malayo tayo sa mansyon, ay umabot pa din ang sinag ng apoy dito sa nasusunog na mansyon ni Elena. Delikado na kung pumunta pa tayo doon. Ayos ka lang ba, Elena? Kanina ka patahimik. Opo, iniisip ko lang si Aling Sinang at Maribel. Hindi pa din ako makapaniwala sa nangyari kanina. Huwag ka nang mag-alala sa kanila. Hanapin natin sila bukas. Si Aling Sinang, hindi ko alam kung buhay pa siya. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam. Hindi ako lumingon ng tumakbo ko. Pero narinig ko na may bumulagta sa sahig. Takot ako makita ang katawan niya, hindi ko matangka. Huwag ka nang mag-alala, Elena. Kung siya man ay namayapa, sigurado akong nasa mabuting kalagayan siya. Tama ka, Mang Orlan. Mabuti na't makakapagpahinga na siya. Pero si Maribel, hindi ko alam anong nangyari sa away nila Aling Sinang. Teka, Mang Orlan, yung sugat mo pala gamutin natin. Ayos lang ako. Bukas na natin alamin ni Elena. Kailangan mo nang magpahinga. Mang Orlan, anong mangyayari kapag namatay si Dario at ang ibang aswang ay hindi pa? Mamumuhay sila ng sila lang. Mas mabuti lang ngayon kasi naputol natin ang kasunduan nila. Kaya hindi na sila muling dadami dahil sa ginawang hiling ni Dario sa Diablo. Naputol mo ang sumpa pero hindi pa din doon matitigil ang paglaganap nila. Anong ibig niyo sabihin? May ibang aswang na may ibang paraan kung paano magpalaganap. Pero mas mahirap yon sapagkat iisa-isahin nila ang mga tao. Magpapakain sila ng mga kung ano-ano sa ibang tao upang maging aswang din sila. Hindi kagaya sa pamamaraan ni Dario na alay at hiling lang sa Diablo ay agad itong lumaganap ang angkan. Hindi na ba ako hahanapin ng mga aswang? Hindi na, Elena. Putol na ang kasunduan. Kaya hindi ka na hahanapin. Hindi ka na masasali sa mga ganitong buhay. Malaya ka na. Salamat sa tulong niyo po, Mang Orlan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ginawa ko lang ang tama, Elena. O siya, magpahinga ka na. Elena, gising ka na. Tignan pa natin ang mansyon. Bumangon na nga ako at nag-ayos kami ni Mang Orlan para pumunta sa mansyon at tingnan ang kalagayan doon. Tahimik ang buong gubat. Kakaiba ang katahimikan ngayon, mapayapa. Nang makarating kami sa mansyon ay nakita naming nasunog na itong lahat. Puro na mga abo, sunog na mga kahoy.
Lumapit pa ako doon at tiningnan kung may maayos pang mga gamit pero wala na. Ngunit nung inalis ko ang ibang kahoy, ay nakita ko ang libro na ginamit ni Dario kagabi para sa orasyon. Ano pong gagawin natin dito, Mang Orlan? Sunugin na natin ito, Elena. Hindi niyo po ba ito kakailanganin? Hindi na. Ihalo mo na yan sa apoy. Tapos na. Hindi na ako tatakbo sa kapalaran ko. Malaya ka na, Elena. Elena? Maribel? Nakita ko si Maribel na papalapit sa akin. Kaya tumakbo ko papunta sa kanya at agad ko siyang niyakap. Elena, pasensya ka na sa mga ginawa ko. Hindi ko ginusto yun. Natakot lang talaga ako. Pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Nasaan si Aling Sinang? Nakita mo ba siya? Wala na si Aling Sinang, Elena. Pasensya ka na. Nakita ko kayo kagabi pero mismo ako kinain din ako ng takot kaya di ko siya nalapitan. Naiintindihan ko, Maribel. Wala na tayong magkakawa pa. Elena, pasensya ka na sa mga nagawa ko, ha? Takot lang ako kasi pinagbantaan ako ni Dario. Kung hindi ko siya susundin, mamamatay din ako. Elena, pasensya ka na. Huwag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga ay ayos ka lang, Maribel. Mabuti naman ay nagkabati na kayo. Ikaw, Elena, may isang bagay ka pang kailangan mong ayusin. Ngumiti lang ako kay Mang Orlan. Alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Yon ang ayusin ko ang pagitan namin ni Mama. Kailangan kong umuwi doon para ayusin yon. Maribel, gusto mo sumama doon? Hindi ako pwedeng sumama, Elena. Kailangan mo yung harapin ng ikaw lang mag-isa. Pero paano ka? Tutuloy si Maribel ng pansamantala sa akin. Huwag ka nang mag-alala sa akin, Elena. Bumaba na ako ng bus na sinakyan ko at huminga ng malalim. Nakarating na ako sa baryo namin. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Mama at kung anong mararamdaman ko pag nakita ko siya. Sino yan? Elena! Mama, dumating na po ako. Tumaba ka. Opo. Madaming pinakain sa akin si Dario. Masarap ba? Opo. Maraming masarap. Pero kadalasan ay Mapait at balansa, ganun ba? Opo. Paano niyo po nalaman? Dahil ako ay ikaw noon. Anong ibig mong sabihin? Alam kong alam mo na ang tungkol sa kasunduan. Opo. Kung ganon, anong nangyari, Elena? Tinapos ko na pong lahat. Pinutol kong kasunduan. Wala na po kayong dapat ipag-alala pa. Pasensya ka na. Hindi ako gaano katapang kagaya mo. Binalot ako ng takot. Hindi ko din alam kung anong gagawin ko noon nang bigla nila akong kinuha. Ganun po ba kababaw ang pagmamahal niyo po sa akin? At kaya mong isakripisyong sarili mong anak para lang sa kalagayan mo? Akala ko sabi nila, ang magulang ang nagsasakripisyo para sa anak. Pero kabaliktaran lang naranasan ko. Hayaan niyo na po. Tinapos ko naman na. Anak, pasensya ka na. Tinatanggap ko po ang paghingi niyo ng tawad. Pero galit pa din ako sa'yo. Nasasaktan pa rin ako. Wala akong magawa noon kaya sinabi ko kay Dario. Nahanapan ko siya ng bagong ipang-aalay. Akala ko tapos na yun ang palitan ko ang sarili ko sa iba. Pero hindi pala. Sinubukan kong sinabihan si Dario pero hindi na siya nakinig sa akin. Nakatali na ako sa kanya. Ang mahalaga po'y malaya na ako sa responsibilidad ko sa'yo, Ma. Hindi ko na po kaya magsakripisyo pa ulit sa'yo.
Hanggang doon na lang po ako. Napapagod na po ako eh. Anak, pasensya ka na. Pangako, magbabago na ako. Babawi ako para sa iyo. Hindi ako makagalaw nang pumunta lang si Mama sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na mapaluha na rin at niyakap siya para akong nabunutan ng tinik. Matagal na akong nagtitiis ng sakit at ngayon ko lang napakawalan ng buo. Anak, kumusta ka doon? Mahirap po doon. Pero wag ka na po mag-alala ha. Hindi na tayo nakatali kay Dario. Wala na po si Dario. Wala na din po ang mansyon. Pati yung libro. Sinunog na namin ni Mang Orlan. Anak, malaya ka na. Malaya na tayo. Salamat. Doon na po nagtatapos ang kwento ko, Miss Anne. Mula noon ay payapa na kaming namuhay ni Mama at hindi na ulit nakaramdam ng takot. Wala na rin gumambala sa aming dalawa kaya malaki ang naging pasasalamat ko. Sana po ay marami kayong natutunan sa akin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ikaw ba ay may kwentong matagal nang hindi na ibabahagi sa iba? Pwede na kayong mag-send ng sulat nyo sa aming channel, Kwentong Takip Silik. Please don't forget to like, share, and subscribe para sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat po.